Thank you, Mr. President, my dear colleagues. Kanino pangarap nga ba ang natutupad sa TUPAD program ng DOLE at pati na rin sa ibang social programs? Pangarap ba ito ng mga nangangailangan o pangarap ng iilan lamang? Umaabot ba talaga ang ayuda sa mga kapuspalad? O napupunta lang ba ito sa kamay ng mga ganid na politiko? I ask these questions, Mr. President, as we expose another sordid variant of the so-called ayuda scam. I recently received 2 videos on this modus. In the first one, a victim from Barangay Balumbato in San Juan City states that he was approached by the staff of a councilor, binigyan siya ng transaction code para sa Palawan Express at inutusan siya na i-claim ang 7,500 pesos na TUPAD. Pero sabi ni councilor, 1,000 lang daw ang mapupunta sa biktima, sa beneficiary. Ang 6,500 pesos naman ikakaltas at isasatabi para daw po kay Mayor. I will not name the councilor or the mayor basta pareho po silang tiga San Juan. Let the videos speak for itself. Ito po. Sir Rafi, magandang gabi sa inyo. May concern lang po ako kasi po sa kakuha lang namin kanina ng pera sa TUPAD. Tapos yung nagbigay sa amin noon ng code sa Palawan, isa sa may-ari ng inuupahan namin at saka staff po siya ni Paul Arcadi. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 na daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Yun po yung sabi. Tapos po hindi ko po matanggap yun kasi po yung pera na po yun yung makukuha ko, itulong ko po sana sa tiyuhin ko na may gouty po, hindi na po nakakalakad. We have a second video, Mr. President. Pinapakita naman dito ang mga kasabwat habang kinukolekta ang binibilang at cut po ng mga opisyales. Ayan sinasabi dito, magtatanong ang tao. Baka sinabi ko na sa iyo yan, ay maniwala sa akin. Nasa taas kasi yan. Kakasuhan ka yan. Kaya nga, Kahit na hindi naman sito makakasuhan. yung sa taas nun. Hindi yan ang kasuhan nyo. Yung mawak nito. Kasi pupunta sa dulo ito mag-iimbestiga yung dulo niya. Oo nga, pero hindi, tanong sa akin, binigyan mo na kayo ng Oo, tama yun. Basta ko dyan. Hindi ko pa nakuha. Hindi po. Ay, lahat ng pero, nakabagay. Kaya nga, sila nga mayroong ginotsa kasi G. Meron din ako, hindi ko lang ako. Pwede natin ilakad dyan sa nakakataas. Alam mo kasi pinakamano dyan, kahit pa paano, hindi tayo ng trabaho, nagkakaroon naman tayo. Pero alam mo, kinukonsinti natin sila. Yun na yung sinabi ko eh. Alam mo, maling-mali yan. Yun na sinabi ko kay Tom. Lahat ng politiko, Parang sinabi ganyan. mong, kinonsinti Ito, 1,000. sa pagnanakaw. Oo. Saan hindi tayo nagdakaw sila? Eh, ganun na rin yung kumain tayo yan sa nakaw. Hindi, pero sino kasi sa atin maliit lang eh. Maliit na kasalanan lang. Hindi tayo, hindi ko. O, isa pa. Ipabilang mo muna dyan. Mr. President, my dear colleagues, these videos were originally addressed to our colleague, Senator Tulfo, and they provide a clear answer to my questions earlier. Hindi natupad ang pangarap ng mabiktima ng ayuda scam, pero ang pangarap ng mga opisyales, tupad na tupad. Ang 7,500 pesos na ayuda, naging 1,000 pesos na transfer fee. Ang 6,500 pesos, naging cash in ng mga ganid na politiko, tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Kaya nila siguro bininaan sa Palawan Express para express lane ang pagkupit. In fact, hindi nga ito simpleng kickback, remittance na po ito. But all jokes aside, Mr. President, this is not the first time that TUPAD has been mired in controversy. And no less than the Commission on Audit noted major irregularities in the program in 2021 and 2022. In fact, ayon sa salaysay ng ilang beneficiary, ang TUPAD ay pinapamigay bilang pamasko sa mga kapitan at kagawad sa aming pong minamahal na lungsod ng San Juan. 15,000 sa bawat kapitan at 7,500 sa bawat kagawad.
Pero kung kalaban ka, hindi ka kasama sa Christmas party. Ang kailangan lang gawin, magbigay ng pangalan at sila po ang tatayong beneficiaries. Pero yun po ang ginagawang pamasko. Mga kapamilya, kamag-anak o kaibigan nila nakapangalan. Dahil hindi nga po eligible ang mga barangay officials sa tupad. Yung AIX rin, pinamimigay sa mga barangay officials at ginagamit ito bilang incentive sa mga tigas City Hall. For the record, my colleagues, there are about 350 to 500 job order employees in San Juan right now. Dati po, wala na ho kaming job orders, pero ito po, karamihan ay for political accommodation. And these ayuda scams are even worse in the countryside. If these can be perpetrated in the heart of Metro Manila, it stands to reason that these are worse in the far-away provinces. Nakita na ito sa ating mga pagdinig sa Senado, umaalingasaw ang baho ng mga samot-saring ayuda scam sa mga probinsya. Sa mga hearing ni Senator Bato, naungkat ang scam sa educational assistance ng DSWD. Sa hearing naman ni Senator Amy, nakita natin kung paano ginamit ang ayuda para pondahan ang Politicians Initiative o ang PI. When ayuda is not lining pockets, it is filling in fraudulent forms. Nakakapanghinayang at nakakasuka dahil ang pera na dapat para sa mga kapuspalad nagiging puhunan ng mga makapangyarihan. These aid mechanisms have become instruments for political interests. Instead of going to beneficiaries, they are used to reward allies and bankroll operators. In other words, they are used for patronage politics. Ang masama pa dito, winawaldas nila ang kaban ng bayan, ika nga nila. Pinakamasarap sa politika ay ang ipamigay mo ang pera na hindi sa iyo, pero ikaw, sa iyo napupunta ang pagkapogi. In the case of Mr. Mayor, Mr. Councilor, hindi lang pinamigay, pinagkakitaan pa. Nakalungkot rin, Ginoong Pangulo, when you factor in the ballooning fiscal cost of these social protection programs in the past decade. Because we know that when our annual spending increases, and probably so does the annual stealing. Let's look at how the funding for these programs ballooned in the past decade. In 2014, the Crisis Intervention Program had a 4.09 billion budget. Nung kasagsagan ng pandemya, it was 8.73 billion. Ngayong 2024, kung kailan wala ng pandemya, ang halaga nito ay nasa 34.26 billion pesos na. TUPAD had a 1.02 billion budget in 2014. During the 2020 pandemic, it was 6.78 billion. Ngayong 2024, kung kailan wala na ang pandemya, ang halaga nito ay 29.57 billion. Ang Pampamilya Program had a 62.61 billion budget in 2014. During the 2020 pandemic, it was 101.76 billion. Sa 2024, kung kailan walang pandemya, may halaga ito ng 106.3 billion. For the record, Mr. President, nung una akong hinilal bilang San Juan District Representative in 2010, I can remember the Pantawid Program only had a meager 10 billion peso budget. Ngayon, dinagdag pa ang ayuda sa Kapos ang Kita Program. Bago na naman po ito, o AKAP. Ang budget nito ay nasa halagang 26.7 billion pesos. What about the big picture, Mr. President? According to DBM estimates, only 6.26% of the national budget was allocated to social protection in 2014. Ibig sabihin, sa bawat 100 piso ng budget noon, 6 na piso ang ginagasto sa programa tulad ng Pantawid, AIX at TUPAD. In contrast, 12 out of every 100 pesos in the national budget will be spent for social protection in 2024, and that amounts to 745.67 billion pesos in taxpayers' money. These alarming increases require important questions. First, are these still temporary interventions, or are they dole-outs which encourage dependency? Sabi nga nung isang kasabwat, kahit di tayo nagtrabaho, nagkakaroon tayo ng pera. Hindi na yata ito crisis intervention kung taon-taon pumipila ang mga benepisaryo. This assistance program should only be a temporary measure. Dapat may exit mechanism which will connect beneficiaries to employers and jobs.
And in the long term, we should focus on generating decent and fulfilling jobs instead of pouring billions into emergency employment programs. Just like what we have just sponsored earlier, the Bulacan Airport and Economic Zone. Yan po ang mga dapat nating ginagastusan because it will really produce genuine and inclusive growth and jobs. In fact, when I was mayor of San Juan in 2007, we had the lowest poverty rate of 2.97 among all municipalities. We achieved this because we generated jobs for all our residents. On the national level, we can generate jobs by spending on infrastructure like roads, ports, and railways. This will spread growth to the countryside and generate decent and fulfilling jobs for all Filipinos. For the record, Mr. President, just 1/4 of that 745.67 billion amount could have funded the whole 163.7 billion peso railway program for 2024. To remind the body, the bulk of the rail budget for this year is now under the unprogrammed fund. It could have funded the 639-kilometer PNR long haul, which is worth 175.32 billion. That project could have cut the travel time to Bicol from 12 hours to just 6 hours. And more importantly, that could have created growth nodes, growth areas along the way, and again, provided jobs and opportunities to a lot of people from Laguna, Quezon, Batangas, all the way to Bicol. It could have paid for phase 1 of the Mindanao Railway project, which is worth 81.7 billion pesos. And it could have bankrolled phase 1 of the Metro Manila subway that alone could transport 370,000 passengers per day and help avert the Carmageddon in our national capital. And that 745.67 billion could have built several kilometers of new roads and several classes with 3 floors each. To conclude, my dear colleagues, the scams perpetrated by politicians do not just bankrupt our nation's wallet, they also break our nation's spirit. They make us turn against each other instead of working together to build a stronger nation. And that is the rot which sinks deepest. As a great man once said, the most damaging crimes against society are those perpetrated by hoodlums in suits and hoodlums in barong Tagalog. Hindi po nandito yon. But we have a chance to make it right. We have an opportunity to change welfare as I know it. To borrow from the great Lee Kuan Yew, we can build a fair society and not just a welfare state. We should dole out opportunities and not entitlements. We can do that by building better and more infrastructure. We can spread growth to the countryside. Let's pave roads to progress and lay the track towards inclusive growth. Let us spread the development and create opportunities, especially in the countrysides. Let us revisit the role for social protection programs. They should function as a safety net and not as a fiscal buffet. Higpitan natin ang safeguards so that beneficiaries will receive what is due to them. Lagyan rin natin ng time-bound exit mechanisms so that they will not become dependent. And strengthen the connection between welfare and work so our people can transition from aid to employment. And most importantly, reduce political involvement in the distribution of social aid. Let's take the people's money out of the hands of figures like Mr. Mayor and Mr. Councilor and help our people help themselves instead of fostering a culture of dependence. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I just want to, can I just make a quick comment? Please, Mr. President. There is a special place in hell for people who use the funds for the poor and the needy for corruption. Dapat yung mga yung balasubas na yan ay makulong. And I hope that we act on this. The Senate takes a clear role on this para maparusahan natin kung sino man ay mga pakana nitong pangungurakot, Your Honors. Again, there's a special place in hell for these rotten people. Thank you. Please proceed, Majority. We cannot agree more, Mr. President, with your statement. Mr. President, first may I move that we recognize the distinguished gentleman from San Juan City, the Kuya himself, Senator Kuya. Jinggoy Estrada, Yes. to interpolate
the good one, the better one and the good one, Mr. President. And the cute one. Thank you, Mr. President. Yes, we'd like to recognize Senator Jingo Estrada to interpolate the good sponsor. Thank you, Mr. President. Will my younger brother yield to some questions, Mr. President? Yes, certainly. Anytime from my kuya. Well, this is the Should I suspend for 1 minute? well. This is the first time for me to interpolate the good one, the good gentleman from San Juan. Alam niyo po, kasama, when I was in my office, I was watching the privileged speech of Senator Ejercito. At talagang hindi ako makatiis at talagang bumaba ako para talagang makinig. At nababahala talaga ako sa kanya mga sinabi. And I've heard a lot of news report about the corruption that is happening in the city of San Juan, where we both served as mayors. Pwede kong tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan na nanggaling sa pondo ni Mayor or nung congresswoman dun sa San Juan? Ang pagkakala po, meron silang ayuda. Tayo gusto rin nating sana pumasok, no? For almost 2 years, hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan sa San Juan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang nakapagbibigay lamang ay yung galing po sa pondo ng congresswoman, na kapatid po ng mayor, at yung pong sa kanila. Ang maganda lang, nung nakagawa tayo ng paraan na nakapagbigay tayo ng tupad nung Disyembre, tuwan-tuwa yung mga yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigyan namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Yes, if my memory serves me right, I asked permission, I think it was late last year, from the office of the mayor, if I can use the gym, the San Juan gym, to have this payout, itong AX tsaka tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And they denied me. They denied the use of the San Juan gym. So ang ginawa ko po ay nagpa-payout na lang po kami ron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nagkaroon ng payout din sa San Juan gym, siguro few weeks after, ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasamahan senador na malapit doon sa mayor ng San Juan. Sorry to say, babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. Nagbigay po ng ayuda, kaya nagpapasalamat din po tayo. Si Senator Bongo, nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan, pero pinagamit ni Mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request, o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Parang tiga San Juan lang naman ang makikinabang at magbe-benepisyo ron. At ganon din si Senator Amy Marcos, nakapagbigay din po ng ayuda, pinagamit din sila ng gym. Pero kami ni Good One, ay hindi po kami pinagbigyan na gamitin yung gym sa San Juan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nag-ahari-harian dyan sa San Juan. Bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Ginoong Pangulo, Mr. President, you mentioned earlier, I did not see or watch the video because I was going down. No? Meron kayo nabanggit na isang beneficiary na in-approach ng isang konsel ba? Staff ng konsel. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500, Your Honor. 7,500. Tapos, pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000. So, 6,500 pesos ang kinaltas
So saan daw mapupunta yun, 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yan daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. 1,000 lang ang talagang nakuha nila. So, willing, yung bang taong na nasa video na kinunan mo, na nag-attest na binabawasan sila ng 6,500, ay willing mag-execute ng affidavit at ituro si Mayor? Well, yan ang hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi natin kununan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video at yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na, no, ng konsihal na nagsabi rin na, nako, baka maano kayo niyan. Baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa nyo. Yun yung sinabi ng beneficiary. Pero sabi, andun, maganda yung, mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila, Your Honor, Mr. President, yung ayuda, o yung tupad, no? Yung nakontuhan ay talaga kinakaltasan po nila. So, sinabi nung yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsehal, no? So, sa tingin nyo ba, meron din cut yung konsehal? Ang sabi lang kasi para doon sa kay Mayor at sa mga nasa taas. Alright, pwede bang malaman kung sino yung konsehal na yun? Ang staff na yun ay si Konsehal Paul Artadi ng taga Balumbato. Oh. Alam nyo, marami rin po akong mga nakalap na mga balita na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan ay kumukuha rin ng porsyento sa mga benepisyaryo ng San Juan. Meron ba ho kayo nababalitaan tungkol doon? Well, narinig ko na rin po yan at kanina nabanggit ko rin na yung pamasko, di ba, nung nag-mayor tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang narinig ko, 15,000, yung mga kagawad, 7,500, pagkalaban, wala. Ang nakakalungkot dito, sa halip na manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga, ay tupad din ang ginamit. Kailangan magbigay ng 2 pangalan para po sa kapitan, para sa 15,000, at yung mga kagawad, isa naman. So, yan po, ay sa halip na mapunta sa tamang benepisyaryo, yung tupad ay ginamit pang pamasko. At meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dyan sa San Juan, o tupad man o AX man, ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako? Tamang-tama po yun. Kaya nga, Mr. President, Your Honor, the reason why I refrain from talking about politics as much as possible about San Juan, kasi po nakakaawa yung mga taang hindi naman tayo ang tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga, tuwing nagsasalita, ay lalo silang ginikipit at iniipit. Well, sa tingin nyo, ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba o AX? Kasi yung tupad, kailangan lang magtrabaho. Meron pang orientation yan. Bago mo matanggap yung pera, ay mag-orientation. At hindi dadaan, at hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa, ano yun? Palawan. Oh, voucher, no? Voucher. Dinidiretso na sa account ng beneficiaries. So, malamang ay AX to na binibigay sa ating mga kababayan at kinakaltasan pa nito mga walang yan taong dito sa San Juan. Well, both parehong ginagamit, no? Kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash for work, ay nagbibigay lang ng pangalan, pero hindi naman talagang tatrabaho, pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko pinamigay ay binigyan din yung mga City Hall employees, kahit na hindi po sila pwedeng, hindi sila pwede dahil sila po yung empleyado na, pero nagbigay din ho na sila ng pangalan, nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive yung AX naman para mas sa mga City Hall employees. So tingin nyo ba yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondong mayor ng tupad o AX?
Wala ko. Yan ay galing sa galing sa DOLE, no? At galing sa DSWD. So, galing sa pondo din ng Congresswoman ng San Juan. Galing sa Congress yan. Alright. Mr. President, kanino ba ho i-refer itong privilege speech mo sa Committee on Local Government? Kung hindi man pwedeng Committee on Local Government, probably Blue Ribbon, no? Your Honor, kasi po ito yung supposedly DSWD or DOLE ang mag-i-implement ng programa, pero mukhang may irregularidad. So it depends on our Committee on Rules kung saan siguro ko i-refer. pwede natin ipatawag lahat ng mga punong barangay, yung 21 barangay captains ng San Juan, dahil marami rin tayo nababalitaan at marami rin gustong magpatunay na itong mga barangay captain ng San Juan ay talagang involved din sa pagbabawas ng ayuda na dapat ay para sa ating mga kababayan o ating mga beneficiaryo sa San Juan. Kaya naman po ako'y umiinit na naman ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klaseng imbis na ibigay na lang, susubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap, ay kinukuha pa nitong mga yung sinasabi mong konsehal at yung kasabwat na rin yung mga mayor. Pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng appropriate committee para maimbestigahan, to shed light on this matter. And this should and must serve as a stern warning, not only to the officials of the city of San Juan, but to the whole nation, na kung meron po magbibigay ng ayuda, ay dapat buong-buo ang ayudang ibibigay. Dahil nung ako po'y, nung nakaranto, nung nakapagbigay po tayo ng ayuda, sinisiguro ko at sinasabi ko po sa taong bayan, sinasabi ko po sa aking mga kababayan, ito pong ayudang ito, halimbawa 5,000, ito po 5,000 ito, buong buo ay mapupunta po sa inyo. At wala pong mag-aabang dyan sa likuran ng gym para kaltasan kayo ng pera. Kaya hindi katulad, lagi ko nga sinasabi, hindi katulad ng mga binibigay itong kasalukuyan nakaupo dyan sa munisipyo o dyan sa City Hall, na kapag nagbibigay sila ng ayuda, may bawas ka agad. Katulad nga na sinabi nyo kanina, 6,500. Imagine, ang dapat sa iyo, 7,500, 6,500 ang makakaltas, 1,000 lang ang makukuha mo. Sana hindi ka naman lang pumila. Di ba? At sana mahanap nyo po itong nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video, at mag-execute na kaagad ng affidavit para lumakas yung kaso natin laban dito sa mga ganid dito sa mga napakaswapang na opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Actually, maganda rin na nakapaggawa tayo ng paraan na nakabigay ng tupad at AX. No? Kahit na ayaw tayo pahiramin ng mga facilities. No? Kasi nagkaroon ng comparison eh. Doon nagkaroon actually ng alingasaw. Dati haka-haka lang, pero nung nabigyan natin yung mga beneficiaries natin, ang talagang madalas na sinasabi, buti po sa inyo, buo. Yung pong nakuha namin, dati may kaltas. At ito lang ang binibigay. Kaya malaking bagay din na nagawa natin ng parang kahit na hindi tayo pinahiram ng pasilidad, ay nalaman ng mataga San Juan na yung pong ayuda at yung AX ay ganun pala ang halaga dapat na makuha nila. Sa atin nakukuha yung karapat dapat. Tsaka, if I may add, Mr. President, katulad nga nung nakarang kaarawan ko, itong nakarang linggo, hindi na po ako naglakas loob na humingi ng permit para magamit yung San Juan Gym. Ako'y dumiretso na lang dun sa PhilOil kung saan ay privado yata umuupa nun, at nakiusap ako kung pwede gamitin yung PhilOil yung arena. At doon po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata para ibigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato dyan sa City Hall. Ultimo yung Pangulo ng Barangay Captain
Sasabihin ko na, yung barangay captain ng Barangay Addition Hill, si Herbert Chua, kinastigo ang mga barangay captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung, magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan, gusto pang harangin. At nangyari na rin po yan. Nung panahon ng pandemya, nagdi-distribute lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung siraulong mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng ano? PPE. May social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko may mga mobile car na, mga 5. Tapos nilapitan ako nung chief of police. Senador, pero hindi na ako senador nun. Oh, bakit? Meron ba akong violate? Pinapahuli ko kayo, pinapaimbita ko kayo ng secretary ng DILG. Secretary pa rin, si Gerald Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, piniimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangus sa panahon ng pandemya na kailangan ng taong bayan ng pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Kung ito pong mga isda ito pong mga bangus to, galing po sa fish pen ng nanay ko sa Zambales. Nagkataon na nag-harvest. Nagkataon wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi ng nanay ko, sige, pamigay mo na lang yan sa mga mahihirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at pinagbibigyan ko ng bangus. Bigla na lang akong pinahuli itong mayor na ito. At inamin naman niya. Nagpa-press con kaagad siya nung ako'y nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga pulis dahil marami raw ako violate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves o whatever, may face mask, face shield, naka-PPE ako. Wala man akong vina-violate. Diyan mo makikita na itong naghahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yung tao niyan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan, pagkakait pa nila, porket tulong ko, tulong ni Senator JV, ipagkakait nila, pagbabawal nila. Hindi naman tama yun. Pero ako naging mayor, si Senator JV naging mayor. Lahat, pag merong sakuna, lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kaming pinagkakait. Wala kaming pinagbabawal. Ngunit ito, malayo ugali nito. Basta sa kalaban na gustong tumulong, pagbabawal nila. Ganyan ang klase ugali niyan. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Salamat, thank you. At maraming salamat sa paglabas nito. Pero nakakalupot na gabi, Sir President, ay dapat po sana pag ito'y tulong, kahit kanino pa nang galing, ang magbebenepisyo naman dito talaga yung mga kababayan natin. No? Basta ito'y makakarating sa kanila. So that's again, as much as possible, I didn't want to talk about San Juan kasi nga, mas lalo po silang ginigipit sa tuwing kami po ay nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan. Pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung tupad o AX na dapat mapunta sa kanila, kinakaltasan, ang nakukuha pa nila, mas maliit. At totoo po experience, ang binanggit ni Senator Jinggoy, pag galing ho sa amin, na ang magbebenepisyo naman, ay mga kababayan namin, talagang hinaharang at pinagbabawalan. And I'm hoping that with this, ay hindi lang man to parochial, Your Honor, Mr. President. I hope it opens the eyes na kailangan magkaroon ng safeguards na hindi na mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa. Lalo na sa far-flung areas, if can happen right here in Metro Manila, mas lalo pa sa ibang lugar. Kasi nakakatakot po rito, this is cash, we're handling cash, kinakailangan ho talaga mas mahigpit ang pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na benepisyaryo. Thank you, distinguished sponsor. I'm just